Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, eto na nga po, nagkaroon na naman po ng mainit na sagutan. So, nagkaroon na naman po ng gulo sa Senado dahil sa kagawa nito ni Bryce Hernandez at ni Speaker Romualdez. So, ano ba yung naging dahilan bakit nagkaroon po ng mainit na debate o sagutan sa Senado? Dahil nga po sa pag-arbor ni Speaker Romualdez dito kay Bryce Hernandez. Dahil alam naman natin nung nakaraang hearing, ipinasight in contempt to ng mga senador, partikular ni Jinggoy at ni Senator Erwin Tulfo. Pero dahil nga gusto ring gisahin ng mga congressman, yung mga resource person na hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, so pinayagan nila na mag-testify itong si Bryce Hernandez, itong mga Diskaya, doon sa Kongreso. Ngayon, dahil sa binitawang mga uh, salita o mga statement dito ni Bryce Hernandez, ito yung naging nag-trigger kung bakit nagkaroon ng mainit na sagutan. Ang Duterte Bloc o yung minority dito sa liderato ng pagiging Senate President ni Tito Soto na parang ang dating kasi parang nasunod na o kinain na sila ni Romualdez, parang natakot sila kay Speaker Romualdez at parang ibinigay yung custody o yung jurisdiction dito kay Bryce Hernandez na parang ang dating dinidiktahan na nitong ni Bryce Hernandez kung ano yung dapat mangyari sa kanya o yung magiging takbo ng hearing sa House of Representatives. So ito yung video para magkaroon tayo ng konteksto kung bakit nagkaroon ng mainit na sagutan sa Senado. So, panoorin po natin pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong naging pahayag ni Bryce Hernandez na hindi po na, ito yung naging punot dulo ng gulo sa Senado. Magpakatotoo ka dito sa ating committee ba? Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? So yun, ito yung sinasabi nila na parang diniktahan. So si Bryce Hernandez na yung nagdikta ng magiging takbo ng hearing dahil bago siya magbigay ng kumbaga, yung request niya bago niya bitawan yung kanyang alas, kailangan wag na siyang ibalik sa Senado. Kasi tandaan nyo, nakasight in contempt siya. Ngayon, alam naman natin ang nangyari dito sa House of Representatives dahil yung mga Diskaya ang pinangalanan mga congressman. So hindi sila pumapayag dito na sila lang yung madidiin. Pero alam naman natin na talagang kahit sabihin naman natin mayroong ding senador na involved dyan. Pero majority ang talagang nakikinabang sa flood control scam na yan ay mga congressman. Dahil lalo na doon sa binitawang salita ni Diskaya na talagang puro senador lang. So talagang yung taong bayan ngayon ay naniniwala, mga congressman talaga yung pinaka may sala dito. Pero dahil sa gustong isalba ng Kongreso yung kanilang pangalan, yung kanilang House of Representatives, kailangan may magbitaw ng may magpangalan sa mga senador para magiging panablan nila dahil hindi sila makapayag dito na sila lang yung masisisi. So ito yung naging bargaining chip ni Bryce Hernandez na wag nyo kong ibalik sa Senado, maglalaglag ako ng senador. Pero siyempre si Speaker Romualdez nagustuhan yan. Diba? Dahil at least hindi sila yung madidiin lang. May mga senador din na matuturo. Kaya nga ang nangyayari ngayon, nagiging masyado ng magulo yung nagiging takbo ng investigasyon. Parang tapon ng putik dito, gantihan, tapon din ng putik sa kabila. So wala nang direksyon yung nagiging investigasyon. Parang
ang nangyayari rito, nagtatablahan na lang. Magbibigay ng bala yung kabila, tatablay naman ng kabila. So, ito yung naging punot dulo kung bakit nagkaroon ng gulo sa Senado. Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. So, yun. So, bago rin siya magbitaw ng pangalan ng senador, kailangan muna niya ng assurance na siya hindi nababalik sa Senado. So, alam niyo, parang nakita na kagad dating dito yung naging na parang ang dating dito, mas delikado yung buhay niya kapag naroon siya sa Senado kesa nandyan siya sa House of Representatives. Tandaan po ninyo, ito may connivance dito, ang House of Representatives at ang mga district engineer. Siyempre, hindi naman makakakuha ng proyekto itong mga district engineer o yung mga contractor kung walang kumpas ng mga congressman. Kaya ito yung hindi talaga nagustuhan ng mga senador. Kasi parang pinalalabas nila rito na ang Senado, ang pinakamasamang institusyon at ang pinakamalinis ay yung House of Representatives. So ito, panoorin po natin yung naging mainit na sagutan ng mga senador sa ginawang statement nito ni Bryce Hernandez. During the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant-at-Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. So, ang pinakano rito ina-arbor nga daw ni Speaker Romualdez itong si Bryce Hernandez na pero dapat kasi bago pumayag itong si Senate President Tito Soto, sana kumonsulta muna siya sa mga kapwa niya senador. Hindi naman porket kasi ikaw ang Senate President, ikaw na yung masusunod agad-agad, ikaw na agad yung magdidesisyon. Dapat yung pagbotohan muna kung papayag yung mga kasama mong senador. So, sa nangyaring yan, parang pumayag na rin siya. Kumbaga, sumang-ayon siya sa dikta ni Bryce Hernandez na wag nang bumalik sa Senado. So, parang pinatotohanan niya lang na hindi safe si Bryce Hernandez sa Senado at mas safe siya doon sa Kongreso. So, ang dating dito, mukhang natakot sila kay Speaker Romualdez. So, ano na nangyayari? So, may katotohanan na ang nagpapatakbo talaga sa gobyerno natin, itong si Romualdez. Diba? Kasi pati yung Senate President, parang nadiktahan na. Yun ang lumalabas sa sitwasyon dito ni Tito Soto. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he is still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that. Tingnan nyo, ayaw pumayag dito ni Tito Soto na ibalik sa Senado mismo si Bryce Hernandez. So, kailangan pa niya munang, kumbaga parang gusto niya sabihin dito, kailangan niyang pagbigyan itong si Speaker Romualdez. So, ibig sabihin, under na ni Speaker Romualdez, ang Senado at ang Senate President, hindi kagaya nung si Chis Escudero ang may hawak, na hindi siya pumapayag na ina-under sila ng House of Representatives. Pero dito parang, ang nangyari, parang pumiklop. Itong si Tito Soto,
dito kay Speaker Romualdez. That he be not returned here as Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Senator Alan Cayetano is recognized. Sir President, on The that point, minority leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Papaya, is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, Parang ang dating kasi rito, hiniram sa kanila si Bryce Hernandez. Pero nung isusoli na, hindi direct nang isisoli dun sa hiniraman. So nagkaroon ng parang third party para doon muna iwan. So parang nanghiram ka ng sapatos sa kaibigan mo, pero nung isusoli mo na, ibinigay mo sa isa pang kaibigan mo. So parang nangyari, bago makuha ng hiniraman mo yung hiniram mong gamit, pupunta mo pa sa ibang lugar. Di ba dapat, kung saan mo kinuha, saan mo hiniram yung gamit, dapat doon mo ibalik. So kasi merong merong sinabi rito si Senator Bato de la Rosa, yung di ako kakamali, kay Colonel Grijaldo, di ba? So nagkaroon ng issue sa House of Representatives na pinipilit siyang baliktarin niya. Kasi yun talaga yung naging yung naging takbo nung naging hearing dun sa Quadcom, di ba? Na tinatakot nila yung kanilang mga resource person para baliktarin yung kanilang mga statement para ituro si Pangulong Duterte. So ganun din yung pwedeng mangyari rito. Yun yung kinakatakot din kasi nitong mga Duterte Black, na baka hilutin itong si Bryce Hernandez kapag hawak to ng mga congressman. Kasi nasa kanila yung meron silang tawag dito yung naging gawain nila, 'di ba? Sila Boy Google, si Abante, 'di ba? Pinipilit si Grijaldo na pakantahin at ituro si Duterte. So yun yung iniiwasan dito ng mga Duterte Black. Kaya gusto nilang ibalik si Bryce Hernandez dito sa Senado. Keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, So dito, ang pinaka rito nangyari rito,
Dahil nga nabanggit din dito ni Tito Soto na pwede naman daw na ganun ang mangyari na ilipat kung saan pwedeng ikulong muna si Bryce Hernandez. Pero ang pinakapunto rito kasi dapat hindi yung Kongreso yung magdidikta kung saan ikukulong. Pero dahil sa ginawa pa rin ni Bryce Hernandez, mas lalo siyang napasama yung sitwasyon niya. Kasi nung bagong magsimula yung hearing sa Senado, sa Kongreso, tinanong siya kung kamusta siya, kung nakatulog naman siya ng maayos. Ang sabi niya, opo, nakatulog naman po ng maayos kasi may aircon naman po doon sa Senado. Pero dito sa nangyaring gulo na to, dahil nabanggit din naman ni Tito Soto na pwedeng ilipat sa Pasay City Jail, nag-motion itong si Jinggoy Estrada na doon ikulong sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez. So, ito yung naging bawi ngayon ni Jinggoy dito kay Bryce Hernandez sa pagkaladkad ng pangalan niya sa mga kumikikback daw sa flood control. So, ngayon, kung sa Senado nakakatulog siya na naka-aircon, ngayon sa Pasay City Jail, hindi na siya makakatulog ng naka-aircon. Malamang wala pa siyang electric fan at meron siyang mga kasama doon na talagang matagal nang nakakulong. So, diyan niya ngayon maiisip kung naging tama ba yung naging diskarte niya na diktahan yung House of Representatives at si Speaker Romualdez para mailayo lang siya sa Senado. So, yun ang naabangan natin kasi magkakaroon po ng hearing sa Martes at ipatatawag ulit si Bryce Hernandez at malamang sa malamang kukomprontahin siya ni Jinggoy Estrada. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.